Ang pamumuhay natin ay mayroong kinalaman din yan sa pananampalataya, pananalapi sa pamilya, sa kalusugan, sa kapwa-tao, sa pananaw, pag-asa at pag-ibig. So diyan umiikot yung buhay natin. Magandang araw sa ating lahat at welcome po sa Kate's Key Vlog, ang iyong official Dreamer Consultant channel. So ang goal ng channel nito ay mag-share o magbahagi ng 7 karunungan na dapat meron ka sa buhay upang maiwasan mo yung iba't ibang uri ng problema, depresyon na masasalunga sa buhay. So kailangan meron kang karunungan sa pananampalataya, karunungan sa pananalapi, karunungan sa pamilya, karunungan sa kalusugan, karunungan sa pananaw, karunungan sa kapwa-tao, at karunungan sa pag-asa at pag-ibig. Ang bigyan ng pag-asa ang sinumang nasa kapigatian o depresyon o nasa anxiety ang purpose ng ating mga uploaded video. So, ang pag-uusapan natin palagi ay patungkol sa 7 karunungan na dapat meron tayo sa buhay natin. At samahan niyo ako sa aking journey, sa aking pag-YouTube. Yun yung panibagong goal sa buhay natin. So, ano ba yung 7 karunungan? Yung karunungan na dapat alam mo. Karamihan ng tao sa mundo, hindi nila nakukumpleto sa buhay nila yung 7 bagay na dapat alam mo o dapat meron kang karunungan. Bakit napakahalaga ng karunungan sa buhay natin? Ang karunungan ay tulad yan sa isang ilawan. O ang unawa ay yung liwanag ng ilawan. Dahil ang opposite ng karunungan ay kamangmangan. Ibig sabihin, nasa dilim ka, wala ka sa liwanag. Kaya napaka-importante na meron kang karunungan dahil yun yung liwanag mo na kung saan ay magtatalo sa dilim. Imagine mo na may ginagawa ka tapos wala kang ilaw. 'Di ba, ang possible na magagawa mo kung hindi mo kabisado hindi mo magagawa ng maayos kasi hindi mo nakikita. So, yan yung 7 karunungan na kung saan wala sa maraming tao na nagiging dahilan para magkaroon sila ng anxiety, depression, at mga iba't ibang problema. So, napakahalaga pala na meron tayong karunungan sa pananampalataya. Hindi kasi pwede na sasabihin mo, success ka na sa lahat, Diyos na lang ang kulang. So, hindi natin pwedeng alisin na wala tayong Diyos sa buhay natin. Although na mayroong mga naniniwala na mga tao na hindi sila naniniwalang may Diyos, pero hindi yung nagkukos sa kanila ng bilang isang mabuting tao. Kadalasan, karamihan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay yung pamumuhay nila ay hindi siya makatao, hindi siya naaayon sa mas nakakarami na isang mabuting pamumuhay yung wala kang Diyos na pinaniniwalaan. Ang isa pang dahilan ng depresyon ng marami yung pananalapi. Kasi nga, sa lahat ng aspeto ng buhay natin ay kailangan natin ng pera. Sabi nga doon sa Ecclesiastes, ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. So, karunungan sa pamilya, bakit dapat meron tayong liwanag, meron tayong information and understanding sa pagpapamilya. Ang pagpapamilya, madalas sa panahon natin, nagkukos din siya ng maraming depresyon, maraming anxiety, maraming paghihiwalay, dahil nga hindi natin alam paano i-handle talaga yung pagpapamilya. So, napaka-importante niya na meron tayong alam sa pagpapamilya. Pang-apat, yung karunungan sa kalusugan.
Kung mapapansin natin sa Biblia na mayroon pang nabuhay na 969 years. So sobrang haba nun. Almost 1,000 years. Parang si Adan, 930 plus din siya na nabuhay. Pero sa panahon natin ngayon, lalo na yung pagkatapos ng baha na gunaw sa buong mundo, ay baga nabawasan o bumaba yung haba ng bilang ng buhay ng tao. Baga si Noe, nabuhay pa siya ng mahabang taon. Kasi nung panahon ng baha, nasa 600 years old siya nun. Baga dinagdagan pa ng yung buhay niya. Pero yung mga sumunod sa kanya ay pababa na ng pababa, pabawas na ng pabawas yung haba ng buhay hanggang makarating na lang dun sa almost 120. Madalas yung kinakain natin ngayon hindi na siya organic. Dahil gawa tayo sa organic materials, gawa tayo sa topsoil, na kung saan nandiyan yung mga organic na mga pananim, ganyan yung mga organic product. Baga, nadi-disconnect na tayo doon sa natural nating pagkain. Kaya, napaka-importante na meron tayong karunungan sa kalusugan kasi madalas ang tao, bago mamatay, kung hindi rin siya mamamatay ng biglaan, possible magkakasakit siya at papagamot pa siya bago mamatay. At ang isa pang nakakalungkot doon na balita ay yung kamatayan ngayon o karamdaman ngayon ng mga tao, baga sa murang edad, nararanasan na nila yung mga karamdaman. Kaya yan pag-aaralan din natin yung karunungan sa kalusugan. So, panglima, karunungan sa kapwa-tao. So, utos nga ng Diyos, di ba, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ang pangalawang utos ay katulad ng una. Ibigin mo yung kapwa mo ng buong puso mo rin, buong kaluluwa at buong lakas. So, dapat marunong tayo makikipagkapwa-tao kasi yan yung bagay na kung saan ay madadala lang natin sa kabilang buhay. Baga, pag kamatay mo rito, 200 years ago, wala nang nakaalala sa'yo. Pero yung ginawa mo sa kapwa mo, ay madadala mo hanggang sa lagpas ng libingan. Yung pag-ibig na ginawa mo sa Diyos, yung pag-ibig na ginawa mo sa sarili mo, yung pag-ibig na ginawa mo sa kapwa-tao, ay madadalaw mo sa kabilang buhay. So, napaka-importante yan na meron tayong karunungan sa pakikipagkapwa. Dahil sabi nga sa Biblia, ang masamang kasama sumisira ng magandang pag-uugali. So, kaya dapat napaka-importante na meron tayong karunungan sa pakikipagkapwa-tao. At anim, karunungan sa pananaw. So, ang pinagkaiba nga ng mayaman at mahirap, yung pananaw o perspective. Iba ang pananaw ng mahirap, iba ang pananaw ng mayaman. Kaya nahahati sila o baga magkaiba sila ng kalagayan. Kaya kailangan aralin natin ano bang pananaw na dapat mong taglayin kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, kung gusto mong umalis sa sitwasyon mo na hirap na pinagdadaanan mo, ano yung kailangan mong gawin. Kailangan meron tayong pananaw sa buhay. Kumbaga, kung yung pananaw natin na ginagamit ngayon ay nag-cause sa atin ng kahirapan, nag-cause sa atin ng problema, nag-cause sa atin ng depression, yan yung kailangan mong magawa. Magkaroon ka ng karunungan sa pananaw. At pampito yung karunungan sa pag-asa at pag-ibig. Dahil nga sa dami ng mga problema na dinadanas ng tao ngayon, daming hirap sa pamilya, sa personal na buhay, sa pananalapi, sa kalusugan. So, kailangan natin ng pag-asa at pag-ibig. So, pag-aaralan din natin yung tatlong puso ng tao na most people sa mundo, hindi nila alam na mayroon silang tatlong puso. So, yan yung kailangan natin na mapag-aralan at kailangan natin abangan sa mga upcoming uploaded video na mapag-aaralan natin para ikaw ay matuto ka ng mga karunungan na dapat meron ka sa buhay mo. Kumbaga, itong 7 karunungan na to, dito ka lang mag-focus na dapat success ka dito. Dapat successful ka sa pananampalataya, successful ka sa pamilya, successful ka sa pananalapi, success ka sa kalusugan mo, successful ka sa kapwa-tao, successful ka sa pananaw, and most pinaka-importante, meron tayong successful tayo sa pag-asa at pag-ibig. Kaya dapat, kailangan natin yang mapag-aralan, kailangan natin yang malaman para maalis tayo doon sa anxiety and depression na pinagdadaanan natin. So, yan yung first uploaded video natin. So, any of them laman yung ay upload natin. Kumbaga, kailangan nating itackle bawat isa, kailangan natin mahimay, kailangan nating madissect para makuha yung pinakakatas niya para magamit natin sa ating buhay pang araw-araw. Kasi ang pamumuhay natin ay mayroong kinalaman din yan sa pananampalataya, pananalapi, sa pamilya, sa kalusugan, sa kapwa-tao, sa pananaw, pag-asa at pag-ibig. So, dyan umiikot yung
buhay natin. Kung meron pa tayong ibang aspeto ng buhay na dapat meron tayo, pero sa ngayon, focus muna tayo sa 7 karunungan na dapat alam mo na dapat taglay mo sa buhay para hindi ka mag-cause ng matinding kahirapan. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, bago pa lang napanood yung video na 'to, so huwag mo kalimutan like and subscribe para makarating pa tayo sa mas marami at mas marami pa tayong matulungan na nasa problema ng anxiety and depression na pinagdadaanan nila sa buhay na kung saan ay hindi na sila nakakaalis sa buhay na ito. So ulit si RRL na nagsasabing repent, rebirth, and live a new life again. So maraming salamat at pagpalain ka at ingatan ng Panginoon sa iyong mabuting ginagawa. Bye-bye.